Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Long Chen. Kabanata 24. Si Long Chen ay orihinal na umiinom ng alak ng mahinahon. Ngunit ngayon ay nanlamig ang kanyang mukha at naglabasan ang mga asol na ugat sa kanyang mga kamay. Ang boses na yon ay napaka-pamilyar kay Long Chen. Ang pagiging pamilyar ay naging dahilan upang sumabog ang layunin ng pagpatay ni Long Chen, at ang kakaibang ito ay napansin ng lahat. Kuya Long, anong nangyayari? Tanong ni Matabang Yu. Nang makita siya sa kanyang pagiging mamamatay tao, agad siyang nagising mula sa kanyang tipsy state. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kapag dumating ang taong yon, kumilos ka na talagang nakakainis. Patuloy na tumuon sa pagdiriwang kasama si Shi Feng at ipakita ito, sabi ni Long Chen. Napagtanto ng lahat na si Long Chen ay gustong gumawa ng gulo. Sa kasalukuyan, lahat sila ay may suporta ng kanilang mga pamilya at sinabihan na bumuo ng mabuting relasyon kay Long Chen sa abot ng kanilang makakaya. Paano nila hahayaan ang magandang pagkakataon? Kuya Long, manood ka na lang. Tinapat ni Shou Hao ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa. Ang mga yabag ay patuloy na papalapit. Pumasok sa kwarto ang isang lalaking nasa 20s na nakasuot ng kakaibang sombrero at mahabang kilay. Hindi ibinunyag ni Long Chen ang kanyang mukha at sinabi rin niya kay Wild na huwag din. Nakatalikod silang dalawa sa taong yon. Pagkalapit ng taong yon ay may lumapit din sa likod niya na lalaking mapait ang mukha. Mukhang siya ang tindera ng restaurant. Ilabas mo silang lahat, kung hindi, sisisihin kita. Ang mayabang na lalaking iyon ay hindi man lang inilagay ang grupo ni Long Chen sa kanyang mapagmataas na mga mata. Halatang halata, naramdaman niya na ang personal na pagtataboy sa kanila ay mababawasan ang kanyang katayuan kaya't ipinagawa niya ito sa tindera. Naku, napansin mo ba na may tumutubong winner sa kanyang ulo? Tahimik na sabi ni Shou Hao kay Matabang Yu. Bagamat tahimik itong sinabi, hindi ito bulong. Malinaw itong maririnig ng sinuman doon. Ngumiti si Long Chen. Ang kakaibang sombrero sa ulo ng lalaking iyon ay may mahabang protuberation sa harapan. Sa una, hindi niya napansin, ngunit sa sandaling sinabi ito ni Shou Hao, napagtanto niya na ito ay talagang magkatulad. Walang dapat ipagulo. I bet masyadong corrupt ang tatay niya at isinumpa ito ng ibang tao doon. Medyo masama ang tingin ni Fatty Yu kay Shou Hao. Ano? Naguguluhang tanong ni Shou Hao. Wow, hindi mo ba narinig ang sumpa noon? Isinusumpa ka nila na magkaroon ka ng anak na lalaki na tumutubo ang ari sa ulo? Nako, ang bait talaga ni Kuya, humahangang sabi ni Shou Hao. Nang makita ng tindera ang lahat ng tao na pinagtatawanan at tinutuya ang taong ito, namutla siya sa takot at mabilis na tumingin kay Shi Feng. Sa kasamaang palad, si Shi Feng, na may kaunting relasyon sa tindera, ay hindi siya pinansin at kumilos na parang hindi pa niya ito nakilala. Agad na nanlamig ang mukha ng lalaking iyon na may mahabang kilay. At malamig siyang tumingin kay Yu. Damn fat ass pig, gusto mo bang mamatay? Umiling si Fatty Yu. Kuya, nakikita ko ang mapait mong mukha. Madali kong masasabi na may malapit sa iyo na namatay. Tatay mo ba yon? Ang iyong ina? Alinmang paraan, hindi ngayon ang oras para kumain at uminom dito. Tama, masyadong unfilial yon. Ang ganoong anak ay dapat na direktang itapon sa mga lansangan. SHH, tumigil ka. Hindi mo ba siya nakikitang nanginginig? Kung mag-uusap pa kami, baka mabaliw siya at bumubula ang bibig. Kung gayon, paano tayo makakainom ng kasiyahan? Ang lakas ng pagtutulungan ng magkakasama ay talagang kamangha-mangha. Narinig ng lahat ang panunuya ni Matabang Yu at Shou Hao, kaya't lahat sila ay nagpasok ng sarili nilang pangungutya. Tiyak na kailangan nilang mag-ambag man lang ng sarili nilang mga biro sa ganitong pagkakataon. Mamatay. Sa isang maikling sigaw, isang mahabang latigo ang lumitaw sa kamay ng taong yon. Ang hangin ay umuungol na may napakalamig na layuning pagpatay. Nang bumagsak ito sa kanila, napagtanto ng lahat na ang latigo na iyon ay nasa hanay nilang lahat.
Matagal nang pinaghandaan ito ni Shifeng. Sa isang pagpindot pa lamang sa kanyang sinturon, isang talam ang nalaslas. Nagbanggaan ang mahabang talam at ang nababaluktot na latigo, na nagbuga ng isang paputok na tunog. Naramdaman ni Shifeng ang isang malaking kapangyarihan na tumama sa kanya at pinalipad siya sa bubong. Nayuminig sa buong restaurant. Bahagyang namula ang kanyang mukha dahil sa internal injury, isang senyales na ang kanyang dugo at chi ay malapit ng umapaw sa labas ng kanyang kontrol. Nakakagulat na nabugbog siya sa isang atake lang. Mamatay na kayong mga urchin. Pagkatapos ng unang pag-atakeng iyon, ang kanyang latigo ay naging parang makamandag na dragon, agad na naging matigas at naging parang isang espadang tumutusok patungo sa puso ni Shifeng. Nagulat ito sa lahat. Hindi nila inaasahan na ang taong ito ay napakalupit. Malinaw niyang intensyon na patayin si Shifeng. Masyadong mabilis ang latigo na iyon, at hindi ito nagawang iwasan ni Shifeng. Nang akala niya ay malapit na siyang mamatay. Isang malaking kamay ang mahigpit na humawak sa latigo. Ngayon ay ganap na itong hindi makagalaw. Kuya Long, sumigaw ang lahat nang lumitaw si Long Chen sa tabi ni Shifeng. Nagmukha siyang hari sa gitna ng mga lalaki habang malamig niyang tinitigan ang lalaking iyon. Ikaw, hindi napigilan ng lalaking iyon na magulat nang makita niyang si Long Chen iyon. Gold, naalala mo pa ako. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Long Chen. Bigla niyang hinayla ang latigo at nagulat ang lalaki nang maramdaman ang isang malaking puwersa na hindi sinasadyang humila sa kanya na lumilipad patungo kay Long Chen. Bahagyang nagulat siya, hindi inaasahan na magiging ganito kalakas ang lakas ni Long Chen. Kahit na ang unang eksperto sa Heaven Stage of Blood Condensation na tulad niya ay hindi nakatiis. Ngumisi siya, at hiniram ang puwersa mula sa paghila ni Long Chen, itinaas niya ang kanyang paa at itinutok ito sa tiyan ni Long Chen. Mabilis ang kanyang mga reaksyon na ikinasilaw at ikinalito ng iba. Ang taong ito ay malinaw na isang tunay na eksperto. Nang makita siyang nagmamadali, si Long Chen ay nagpadala rin ng isang sipa. Ang bilis nito ay hindi ganoon kalakas, ngunit ito ay ganap na na-time kaya marahas itong damapo sa pandya ng taong iyon bago pa umabot sa tiyan ni Long Chen ang kanyang pag-atake. Ang tunog ng isang bagay na sumasabog ay naging sanhi ng paglamig ng mga singit ng iba. Ang mga goosebumps ay bumangon sa kanilang likuran. Isang malungkot na hiyawan ang umalingaw sa buong restaurant. Tumindig ang balahibo ng lahat ng nakarinig ng sigaw na iyon. Ngunit kahit ang isang nakakaiyak na pag-iyak ay hindi maibsan ang kanyang sakit. Mabangis siyang gamulong sa lupa, lumukat ang mukha niya sa sakit, sumisigaw. Dahil sa matinding paggalaw na ito, biglang nalaglag ang kanyang sombrero, at nagbago ang lahat ng ekspresyon ng mataba na CEO at ng iba pa. Isang tao mula sa Grand Xia Empire. Nang tanggalin ang sombrero, nagsiwalat ito ng isang napakasinaunang ban ng buhok na parang nakaunat na hinlalaki. Hindi nakapagtataka na kakaiba ang kanyang sombrero. Ang hair bun na yon ay tanda ng Grand Xia. Ang mga maharlika lamang na may mataas na katayuan ang mag-estilo ng kanilang buhok ng ganoon. Nagkatinginan ang lahat ng may pagkadismaya, na pagtanto na sila ay nagdulot ng malaking kapahamakan dito. Ang Grand Xia at Phoenix Cry ay nagkaroon ng magandang relasyon, at ang ganitong uri ng sakuna ay maaaring makaimpluwensya sa relasyon sa pagitan ng dalawang imperyo. Ang mga kahihinatnan ay magiging matindi. Sa pagtingin sa gumugulong na lalaki, bahagyang lumuwag ang pinipigilang galit sa loob ni Long Chen. Inabot niya ang latigo kay Wild at sinabing, sinaktan ka niya. Maaari mo na siyang saktan ngayon. Natama ng isang tao, hindi ko kaya. Nag-alinlangan si Wild. Nagdilim ang mukha ni Long Chen. Hindi ka makikinig sa akin? Ako, gagawin ko. Nang makitang dumidilim ang mukha ni Long Chen, mabilis na natakot si Wild. Noon pa lang niya nalaman ang pakiramdam ng matalo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay gumanti. Hinawakan niya ang latigo sa kanyang kamay ng mahabang sandali ng pag-aalinlangan,
hindi nangangahas na hampasin. Gawin mo, sigaw ni Long Chen. Kinailangan niyang itulak si Wilde na gawin ang hakbang na ito, kung hindi, maaari lamang siyang mabuli sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Okay. Huminga ng malalim si Wilde at ginamit ang latigo para salakayin siya. Hoy! Ngunit ang sigaw na yon ay hindi galing sa lalaking may mahabang kilay. Ito ay nanggaling sa taong pinakamalapit kay Wilde. Brother Wilde, kailangan mong maghangad ng mas mahusay. Kailangang pigilin ng taong iyon ang kanyang mga luha habang hinihimas ang kanyang hita na masakit na tinamaan ni Wilde. Namula ang mukha ni Wilde. Hindi pa siya gumamit ng latigo. Napakagaan nito na hindi niya magagamit ang anumang tunay na puwersa. Dahil sa pagkukulang sa kaharap niya, nataman niya ang kanyang katabi. Napabuntong hininga si Long Chen. Kinailangan ng batang ito na magalit sa sarili. Magpatuloy, nang isiga ito ni Long Chen. Agad na tumakbo ang lahat ng hindi bababa sa 10 metro ang layo. Sa distansyang yun lamang sila nakaramdam ng ligtas, basag. Sa pagkakataong ito ay napag-usapan na ni Wilde kung paano gumamit ng latigo. Ngunit nawala pa rin niya ang kanyang target ng halos 3 metro. Nakahawak pa rin sa singit ang lalaking may mahabang kilay, na milipit ang mukha sa sakit. Hindi niya pinansin ang mahinang pag-atake ni Wilde. Kuya Long, sa pagkakataong ito ay tiyak na magiging tama ako. Nang makita kung gaano hindi magandang tingnan ang mukha ni Long Chen, dali-dali siyang tiniyak ni Wilde at naghanda na muling hagupitin ang latigo. Sa oras na ito, lumitaw ang isang figura sa likod ng lahat. Ang taong ito ay nasa edad 30 at may napakahabang peklat sa kanyang mukha na nagdulot sa kanya ng sobrang bangis. Itago mo ang kamay mo. Matigas na sigaw ng lalaking iyon sa galit nang makita ang lalaking nakahandusay sa sahig kasama si Wilde na may hawak na latigo sa nakataas na kamay. Mahika, dahil lang sa sinabi mo sa amin na huminto. Kami ay dapat na huminto. Saktan mo siya, malamig na utos ni Long Chen. Nang marinig si Long Chen, hindi na nagdalawang isip si Wilde at nagpadala ng isa pang hampas sa lalaki. Ikaw ang humihingi nito. Nang makitang aktwal na umatake si Wilde, galit na galit siyang humakbang pasulong. Ang kanyang figura ay naging isang marahas na unos na umaakay patungo kay Wilde. Magwala. Humakbang din si Long Chen, pumagitna sa kanila at sumuntok. Nang makitang lumapit si Long Chen para harangan siya, sumimangot siya at nagpakawala rin ng suntok. Boom! Sumabog ang hangin nang magsalubong ang dalawang kamao. Ngunit ang ikinagulat ng lalaking may peklat ay hindi na talaga kayang ibalik ng kamao nito ang mahina at mukhang iskolar na binata. Sa oras na ito, sa wakas ay damapo ang latigo ni Wilde. Originally, pinupuntirya niya ang puweta ng lalaki, ngunit dahil sa hindi magandang pakay, tumama talaga ito sa mukha niya. Higit pa rito, napunta ito ng perpekto sa ilong. Bagamat hindi alam ni Wilde kung paano gumamit ng latigo, mayroon pa rin siyang kaunting pisikal na lakas. Agad na nabasag ang ilong ng lalaki at tumalsik ang dugo. Nang makita ito, ang lalaking may peklat ay namutla sa galit. Sa isang draconian na sigaw, pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan para pilitin si Long Chen pabalik. Nakita ni Long Chen ang sitwasyon at nagpasya na huwag nang maghintay pa. Ang Feng Fu Star sa ilalim ng kanyang kaliwang paa ay nanginginig at ang nakakatakot na espiritual na enerhiya ay bumaha. Ginamit niya ngayon ang buong lakas niya. Nag-offset ang dalawa sa kanilang mga kamao. Ngunit ang malakas na enerhiya ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng mga tile sa sahig at kumalat ang mga bitak ng spiderweb. Nagbago ang ekspresyon ng may peklat na lalaki nang malaman niyang maaari pa rin siyang ipagpatuloy ni Long Chen kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sumabog ang hangarin sa pagpatay sa kanya. Ang kanyang aura ay sumabog mula sa kanyang katawan at ang isang malabong kulay dugong chi ay makikita pang pumupuno sa hangin. Ang kanyang nakakatakot na enerhiya ay naging dahilan upang maging mabigat ang kapaligiran. Ang iba ay nahihirapang huminga. Mid-blood condensation realm, namangha ang lahat,
dahil ang antas ng blood chi na iyon ay isang bagay na tanging mga eksperto sa mid-blood condensation ang kayang gawin. Ang bawat pangunahing antas ng martial cultivation ay may 9 na minor de edad na antas na nahati mula sa unang heaven stage hanggang sa ika-9 na heaven stage. Ang una hanggang ikatlong heaven stage ay maagang yugto, ika-4 hanggang ika-6 ay kalagitnaan ng yugto, at ika-7 hanggang ika-9 ay huli na yugto. Tungkol naman sa lalaking may peklat sa harapan nila, ngayong sumabog na ang lahat ng lakas niya, napagtanto ng lahat na siya ay isang nakakagulat na mid-blood condensation expert. Boom! Naramdaman ni Long Shen ang paglaki ng kanyang dugo at chi, at pinilit siyang pabalaykan ng mahigit 3 metro, nagsimulang sumakit ang tiyan niya. Sa wakas ay natuklasan na niya ang kanyang limitasyon. Ang taong ito sa harap niya ay isang taong hindi niya kapareha sa kasalukuyan. Napuno siya ng takot at gulat sa loob. Para sa lalaking may peklat na yon, nagpadala siya ng kamao na lumipad patungo kay Long Shen nang walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng loob mong salakayin ang kapatid ko Long. Isang malakas na dagandong ang biglang yuminig sa tenga ng lahat, at isang kamao na nababalutan ng kulay dugo na liwanag ang bumagsak patungo sa lalaking may peklat na may napakalaking kapangyarihan. Ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko Long. Biglang nakaramdam ng lamig ang lalaking iyon na para bang isang higanteng halimaw ang nakatitig sa kanya. Nang hindi man lang nag-iisip, ang suntok na nakatutok kay Long Shen ay agad na nagbago ng direksyon, bumangga sa isang kamao na mas malaki pa sa kanya. Bang! Ang buong restaurant ay yumanig at lahat ay nagulat nang makita na ang malaking figura na nagpoprotekta kay Long Shen ay talagang si Wild. Si Wild ay tulad ng isang Diyos ng digmaan. Ang kanyang mga mata ay halos naglalagablab ng apoy habang may kakaibang pulang layer na lumitaw sa kanyang balat. Talagang nagawa niyang pigilan ng mariin ang suntok ng lalaking may gallows. Ngunit kahit na hinaranggan niya ito, napaatras pa rin si Wild ng ilang hakbang, at bumagsak sana siya sa lupa kung hindi dumating si Long Shen para alalayan siya. Nagulat na naman ang lalaking may peklat. Parehong walang halatang cultivation base sina Long Shen at Wild, ngunit nagawa nilang magkasunod na harangin siya. Isang eksperto sa blood condensation. Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na humantong sa layunin ng pagpatay. Nakita ni Long Shen na pinukaw niya ang layunin ng pagpatay sa lalaki. Ang kanyang Feng Fu Star ay hindi pa umabot sa antas ng kumpletong condensation at kaya hindi niya ito nakayanan. Ang pinakamahalagang punto ay na bagamat ang taong may peklat ay naglabas ng kanyang buong lakas, hindi pa niya sila itinuturing na tunay na mga kalaban. Mula sa simula hanggang ngayon, wala pa siyang nagagamit na battle skills. Malinaw na hindi niya pinakawalan ang kanyang buong potensyal sa pag-atake sa kanila. Hindi alam ni Long Shen kung ano ang nangyayari kay Wild para bigla siyang lumakas ng ilang beses. Ngunit kahit magkapit kamay silang dalawa, tiyak na hindi nila mapipigilan ang mga pag-atake ng may peklat na lalaki. Palihim na hinaplos ni Long Shen ang kanyang special na singsing. Isang maapoy na pulang tabletang panggamot ang lumitaw sa kanyang kamay habang malamig niyang tinitigan ang lalaking may peklat. Tumigil ang lahat, habang naghahanda muli ang taong may pilat sa pag-atake. Isang malamig na sigaw ang umalingaungaw at isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa itaas na palapag ng restaurant. Mayroong hindi bababa sa 100 tao, karamihan ay nakasuot ng protective armor, ngunit ang dalawang lalaki sa harap ay nakasuot ng dilaw na imperial robe. Pagbati sa kanyang kamahalan ang koro ng prinsipe. Nagulat ang lahat at nagmamadaling lumuhad nang makita ang taong yon. Ang taong yon ay ang prinsipe ng korona na si Chu Yang. Siya ay lumilitaw na 27 taong gulang, at sa kanyang parisukat na ilong, mayroon siyang medyo marangal at kahangahangang hangin. Medyo mas bata ang lalaking nasa tabi niya. Mapatla siya at napakagwapo. Gayunpaman, binigyan din niya ang mga tao ng napakalambot at banayad na pakiramdam. Brother Chu Yang, ganito ba ang pakikitungo ng iyong Phoenix Cry Empire sa bisita nito? Madilim na tanong ng lalaking iyon. Sa sandaling ito,
Ang ekspresyon ni Chu Yang ay bahagyang hindi maganda tingnan. Pagtingin sa lalaking may mahabang kilay na nakahandusay sa lupa, galit niyang itinanong, anong nangyayari dito? Nabulag na ba kayong lahat? Hindi mo ba alam na sila ay mga bisita mula sa Grand Sia? Nilaybot ng tingin ni Chu Yang silang lahat. Si Fatty Yo at ang mga puso ng iba ay tumibok ng may kaba. At tumutulo ang pawis sa kanilang mga noo. Masasabi nila na para makipag-usap ang taong yon sa Crown Prince sa paraang, bukod pa sa kanyang hair bond, malamang na isa siyang prinsipe ng Grand Sia. Ang Grand Sia ay dating mortal na kaaway ng Phoenix Cry Empire, ngunit sa nakalipas na ilang dekada, ang kanilang mga relasyon ay naging malambot at sila ay naging mga kaalyado. Ngunit ang Grand Sia ay mayroon lamang 2 prinsipe, at hindi nila alam kung ang taong ito ay ang koro ng prinsipe o ang pangalawang prinsipe. Hindi na bulag ang aking mga mata. Ang taong ito ay may bulag na mata ng aso, kaya pinalitan ko na lang ang kanyang amo at tinuruan siya ng kaunting leksyon. Lumakad pa sulong si Long Chen nang walang pakialam. Sino ka? Nairita ang koro ng prinsipe na si Chu Yang na ang isang kabataan ay maglakas loob na magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Ngunit siya ay kalmado pa rin at hindi agad inutusan ang kanyang mga nasasakupan na hulihin siya. Long Chen. Kung hindi niya alam ang pangalan ni Long Chen noong 1 buwan, tiyak na alam na niya ito ngayon. Mayroong ilang mga miyembro sa itaas na klase na hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya. Siya ay orihinal na isang bakol sa basura, ngunit ngayon ay natalo ang isang eksperto sa chi condensation sa martial arena ng 2 beses na magkasunod, at pagkatapos ay kahit papaano ay naging pill apprentice. May lambong ng misteryo sa paligid niya. Bakit mo binugbog ang bodyguard ni Crown Prince Chang Feng? Ngayon na ang bagay na ito ay may kinalaman sa Alchemist Guild, kahit siya, ang Crown Prince, ay nadama na ito ay lubhang problemado. Walang dahilan. Naramdaman ko lang na ito ang kanyang kapalaran ngayon, kaya tinulungan ko ang langit na ipadala siya sa kanyang paraan. Ibinuka ni Long Chen ang kanyang mga kamay. Ikaw, galit na bulalas ni Chu Yang. Gusto niyang magbigay ng dahilan si Long Chen. At pagkatapos ay sa kaunting pagsmudang niya at pagturo sa background ni Long Chen sa Alchemist Guild, malulutas ang bagay na ito. Ngunit kumilos si Long Chen na parang wala siyang naintindihan at talagang nagsabi ng ganoong linya. Naging berde ang mukha niya dahil sa galit. Tinatawag kang Long Chen, sa tingin ko narinig ko na ang tungkol sa iyo. Mukhang kahanga-hanga ka ngayon, biglang nagtanong sa korona ng prinsipe ng Grand Sia na si Xia Changfeng. Hehe, maaaring medyo kahanga-hanga ako, ngunit namumutla ako kung ihahambing sa mga tao mula sa iyong Grand Sia. Itinuro ni Long Chen ang lalaking nakahandusay sa lupa. Sa isang magical beast na humihila ng karwahe, naging ligaw siya sa buong kalye, humahampas sa kaliwa at kanan nang walang pakialam sa ibang tao. Ngayon, iyan ay talagang kahanga-hanga. Para maging kahanga-hanga ang aso, hindi ko talaga maisip kung gaano kahanga-hanga ang amo nito. Agad na lumubog ang ekspresyon ni Xia Changfeng. Totoo ba ito? Malamig na ngumuso si Long Chen, huwag mo akong tanungin. Tanungin mo ang iyong aso. Luluo, totoong nangyari ba ang ganoong bagay? Ang tingin ni Xia Changfeng ay naging walang awa, ngunit mabilis niya itong itinulak pababa. Master, nagmamadali ako sa oras. Sino ang nakakaalam kung bakit ang mga mababang tao dito ay hindi alam kung paano lumayo sa daan? Hindi ko kasalanan. Bahagyang nakabawi ang lalaking may mahabang kilay, at pinigilan niya ang sakit para sumagot. Idiot, hindi ito ang Grand Sia. Walang nakakakilala sa ating mga karwahe ng imperial dito. Alisin mo siya. Nagdilim ang mukha ni Xia Changfeng, at nagmura siya. Inalis ng 2 lalaking nakasuot ng damit ng Grand Sia ang lalaki. Pagkatapos ay lumingon siya kay Chu Yang at humingi ng paumanhin, hindi sapat na mahigpit si Changfeng sa aking mga tao. Sa oras na bumalik ako, tiyak na dinidisiplina ko sila ng tama para sa kasiyahan ni Kuya Chu Yang. Haha, masyadong magalang si Kuya Changfeng.
Sana lang ay hindi makakaapekto ang maliit na bagay na ito sa relasyon ng dalawang imperyo natin, nagmamadaling sabi ni Chu Yang. Sobrang nag-aalala si Brother Chu Yang. Dito matatapos ang usaping ito. Pagkatapos ay bumaling siya kay Long Chen at sinabing, "Maraming salamat sa nakababatang kapatid sa pagbabala sa akin tungkol sa panganib na ito." Ang lahat ay nakatitig sa kawalan. Walang umasa na ang prinsipe ng korona ng Grand Xia ay talagang magsasabi ng mga ganoong salita at humingi ng tawad kay Long Chen. Isang pakiramdam ng paghanga ang bumangon para sa kanya. Ang prinsipeng Grand Xia na ito ay talagang may pambihirang pakikitungo. Kung hindi dahil sa makapangyarihang spiritual strength at perception ni Long Chen, baka ganoon din ang iniisip niya. Ngunit ang layuning pagpatay na inilabas ni Xia Changfeng sa kanya ay hindi napapansin o nakalimutan. Masyadong magalang si Prince. Para sa mga aso na maling kumilos ay karaniwan. Kailangan mong hawakan ng mahigpit ang kanilang mga tali, kung hindi, kakagaitan at kakapitin nila ang iba. Tumawa si Long Chen at buong puso siyang binalaan. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ng lalaking may peklat. Kasama sa paggamit ni Long Chen ang salitang aso, hindi lamang siya kundi pati na rin ang lahat ng iba pang imperial na bodyguard. Ngunit bahagyang ngumiti si Xia Changfeng na para bang hindi niya naintindihan ang kanyang implicit na kahulugan. "Kaka-rating lang namin sa kabisera, pero ang narinig lang namin ay ang ginawa mo. Sa totoo lang akala ko dati ay alchemist lang si Kuya Long, pero mukhang mali ang lahat. Dalawahan mong nililinang ang martial arts at skill refining. Ang gayong lakas ng labanan ay talagang kahanga-hanga. Siguradong nasa tuktok ka sa iyong henerasyon." Tumingin lamang si Long Chen kay Xia Changfeng, saglit na hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin dito. Bahagya lang siyang ngumiti nang hindi man lang sumagot. "Siguro kung gagawin sa akin ni Kuya Long ang karangalan na makipag-inuman kasama namin ni Kuya Chu?" tanong ni Xia Changfeng. Mahika, kahit na ang kanyang ngiti ay kaaya-aya, naramdaman ni Long Chen na ito ay isang ngiti na nagtatago ng isang nakakalason na pangil, at nakaramdam siya ng labis na hindi komportable dito. "I'm sorry, ngunit ang maliit na kapatid na ito ay nakainom ng labis na ngayon at hindi na makayanan pa. Kung hindi, hindi rin ako nag-abala sa dalawang aso. Ang ngunting ito ay aalis na." Ngumiti si Long Chen at tila hindi napapansin ang madilim na ekspresyon ni Xia Changfeng o ang intensyong pumatay ng taong may peklat, inilabas niya si Wild. Nang makaalis si Long Chen, si Shifeng at ang iba pa ay nagmamadaling humingi ng tawad at tumakbo, na nakaranas ng matinding takot ngayon. "Tuldok, Master, bakit hindi mo ako hinayaang patayin ang batang iyon? Ang kay Luluo ngayon ay hindi na kayang magkaanak pa. Masyadong masungit ang batang iyon." Sa oras na ito, ang prinsipe ng Grand Xia ay nakabalik na sa kanyang tirahan, at ang lalaking may peklat ay nakikipag-usap sa kanya. Ang batang iyon ay mula sa Alchemist Guild. Bagamat hindi siya mula sa guild ng ating bansa, kung pinatay mo siya ng ganoon, kailangan kitang ibigay sa guild para sa parusa. Pero wild talaga ang batang iyon. Hindi ko kayang lunukin ang galit na ito. Ang paulit-ulit na isumpa bilang isang aso, walang makakayanan. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo munang gumawa ng plano. Kailangan mong tiyakin na papatayin mo ang taong iyon habang nakatitiyak kang mabubuhay ka. Umiling si Xia Changfeng. "So ibig sabihin, may plano ka?" masayang tanong ng lalaking may peklat. "Siyempre, kung hindi, ganoon ba ako kabait sa kanya? Bawat isang tao na makakakita sa akin sa ganitong uri ng mukha ay namatay." Panipi tuldok, ngumiti si Xia Changfeng ng isang madilim at malalim na ngiti. Hindi maiwasan ng lalaking may peklat na manginig. "Huwag kalimutan ang aming layunin sa pagpunta dito. Maliit na bagay lang siya. Hayaan siyang mabuhay ng ilang araw. Ang pinakamalaking festival ng Phoenix Cry Empire, ang Phoenix Cry Lantern Festival, ay malapit nang dumating. Iyon ang pinakamalaking martial arts gathering ng taon para sa Phoenix Cry. Ang papuri ko ngayon ay hindi dapat sayangin. HMTH,
kapag umabot na sa rurok ang kanyang kasikatan, hamanin siya sa Lantern Festival. Sa oras na yun, magagawa ba niyang tumanggi? Sumandal si Xia Changfeng sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit at isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang bibig. Ngayon lang napagtanto ng lalaking may peklat kung gaano ito kabisyo. Sa oras na yun, hindi mabilang na mga tao ang nanonood. Hindi makatanggi si Long Chen kahit gaano pa niya kagusto. Kung maglakas loob siyang tumanggi, malulunod siya sa pangungutya, lalo pat sikat siya. Gayunpaman, maging mas maingat. Bilang aking imperial bodyguard, hindi mo maipapahayag ang labis na lakas. Huwag mo na akong babalaan ulit. Oo, huwag kang mag-alala, Master. Sa loob ng mga taon na ito, hindi ko kailanman naibunyag ang aking tunay na natatagong lakas. Mabilis na sagot ng lalaking may peklat. Tumango si Xia Changfeng, nakatingin sa kalangitan sa gabi. Ang kanyang mga mag-aaral ay eksaktong kapareho ng lilim ng tabing ng gabi. Hindi maarak. Wild, anong nangyari kanina? Bakit biglang sumabog ang kapangyarihan mo? Pagdating nila sa bahay, tinanong kaagad ni Long Chen si Wild tungkol sa nangyari. Sa oras na yun, binigyan ni Wild kahit si Long Chen ng nakakatakot na pakiramdam. Hindi ko alam. Nang makita kong sasampalin ka na ng taong yon, uminit ang ulo ko at uminit ang buong katawan ko. Parang may hindi mauubos na enerhiya na lumalabas sa katawan ko, hindi siguradong inilarawan ni Wild. Ipinatong ni Long Chen ang kanyang kamay sa balikat ni Wild at ginamit ang kanyang kakaibang espiritual na lakas para suriin ang kanyang katawan. Ngunit nang pumasok ito sa kanyang katawan, natagpuan niya ang isang ganap na nakakagulat na sitwasyon. Ang katawan ni Wild ay naiiba sa bawat ibang tao. Karamihan sa mga tao ay may maraming paikot-ikot na meridian sa kanilang katawan. Ngunit mayroon lamang 4 na meridian si Wild. Ang 4 na meridian na yon ay nagmula sa kanyang dantian hanggang sa kanyang 4 na paa. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Long Chen ng ganoong bagay. Higit pa rito, ang pinakanakakagulat ay hindi ang mga kakaibang meridian na ito, kundi ang kanyang pisikal na katawan. Ang karamihan sa kanyang mga selda ay sarado, na tila mga patay na. Ngunit hindi ito isang tunay na kamatayan. Naramdaman ni Long Chen na kapag dumaan ang init sa kanila, ang mga sel na ito na nasa suspendido na animation ay agad nalulunok ng anumang mga sel na dumaan sa kanila bago bumalik sa kanilang estado ng pekeng kamatayan. Kakaibang nilalang talaga si Wild. Si Long Chen ay nanatiling tuliro matapos isaalang-alang ang daan-daang mga posibilidad bago siya tuluyang dumating sa isang tiyak na teorya. Wild, nabusog ka na ba talaga dati? Tanong ni Long Chen. Kumakain ako hanggang sa mabusog ako dito, sabi ni Wild. Sabihin sa akin ang katotohanan. Ang pagiging kalahati lang ay sapat na para sa akin. Hindi naglakas loob si Wild na itago ang katotohanan. Wild, tandaan mo, ako ang iyong kapatid na lalaki Long. Hindi ka na makapagsasabi sa akin ng anumang kasinungalingan sa hinaharap. Kung hindi, magagalit ako, seryosong paalala ni Long Chen. Brother Long, I know. Nang makita ang kanyang matinding ekspresyon, kinakabahang sumang-ayon si Wild. Tanungin ko, ano ang kailangan mong kainin para maging mas malakas? Karne. Anong klaseng karne? Kahit anong karne, ngunit ang karne ng baka ay ang pinakamahusay. Medyo nakain ko na, panipi tuldok, tumango si Long Chen. Ang espesyal na konstitusyon ni Wild ay mayroong 79% ng kanyang mga cell sa isang suspendido na estado ng animation. Iyon ay dahil walang sapat na enerhiya para ibigay sa kanila. Upang maprotektahan ang kanilang sarili, kailangan nilang pumasok sa ganoong estado. Kahit nasa kanyang mga alaala sa Kill God, hindi pa nakakita si Long Chen ng ganoong kakaibang katawan. Sa kabila ng pagkakaroon na ng ganoon kalakas na katawan, wala pang 1% ng kanyang mga selula ang gumagana. Kung ang lahat ng kanyang mga sel ay isinaaktibo, kung gayon gaano katakat yon. Iniisip lang ang hindi kilig na si Long Chen na yon.
Ngunit si Wild ay kanyang sariling tao, at kung mas malakas siya, mas mabuti. Gaano karaming karne ang maaari mong kainin sa isang pagkakataon? 5 kilo. Nag-alinlangan si Wild at itinaas niya ang isang daliri. Ang katotohanan. Isang buong baka. Ang katotohanan. Makakakain ako ng 5 baka. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang boses ni Long Chen ay isang sigaw na ngayon. Hindi ko alam. Ngunit sa palagay ko kung mayroon akong 10 baka sapat na yon. Medyo mapait ang ekspresyon ni Wild, hindi pa siya nakakakain ng ganoon karami, kaya hindi niya alam kung gaano karami ang makakain niya. Umiling si Long Chen, tulala. Sige, bukas bibili ako ng buong pastulan para sa'yo. Maaari kang kumain hanggat gusto mo. Kinabukasan, sinabi ni Long Chen kay Bao na maghanap ng pastulan sa labas. Ang pastulan ay hindi masyadong malaki, ngunit mayroong higit sa 1,000 baka sa ibabaw nito. Hinayaan ni Long Chen si Wild na pumunta, at ang resulta ay kinabukasan, lahat ng nagtatrabaho sa pastulan ay nagtakbuhan. Nang maglaon ay pumunta sila sa Bao upang iulat na si Wild ay isang ganid. Dadalhin niya ang isang baka at susuntukin hanggang mamatay, puputulan ng isang paa nito at magsisimulang kumain habang tumutulo pa rin ang dugo. Lahat sila ay nanginginig sa alaala nito, natatakot na baka maging interesado si Wild sa kanila at kainin sila. Walang ibang pagpipilian si Long Chen kundi ang kumuha ng 100 chef na regular na pupunta upang magluto para kay Wild. Noon lang nakakain si Wild ng lutong pagkain. Ngunit ang ikinagulat ni Long Chen ay habang si Wild ay nakakakain lamang ng 10 baka sa unang araw, sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang gana ay tumaas ng husto. Dahil ang bawat baka ay 2 o 3 gintong barya lamang. Hindi nag-alala si Long Chen na kainin sa kahirapan. Sa totoo lang, natutuwa siya sa mga nangyayari. Ang katotohanan na lumalaki ang gana ni Wild ay isang senyales na ang kanyang mga selula ay nagsimulang unti-unting gumising. Kapag ang lahat ng kanyang mga sel ay nagising, si Wild ay ganap na magbabago. Matapos malutas ang mga gawain ni Wild, pumasok si Long Chen sa kanyang sariling pag-iisa. Ang pakikipaglaban na yon sa lalaking may peklat ay nagbigay sa kanya ng matinding krisis. Ang pakiramdam niya mula noong araw na yon ay nagtitimpi pa rin ang lalaking may peklat. Bagamat hindi siya isang banta sa sandaling ito, nadama pa rin ni Long Chen na ang bagay na ito ay hindi malulutas ng ganoon kasimple. Matapos sumanib sa kaluluwa ng Peel God, ang kanyang kakayahan na makadama ng panganib ay lalong naging mahusay. Noong nakaraan, ang kanyang kalaban ay hindi na ihanda ng maayos. Kapag ang kanyang kalaban ay handa na, si Long Chen ay maaaring talagang mapapahamak na mamatay. Ngunit hindi pa rin niya ito pinagsisihan. Kahit nabibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, ganoon pa rin ang gagawin niya. Kung hindi, ang hagupit na natanggap ni Wild ay mananatili magpakailanman sa kanyang puso. Ang puso ay hindi maaaring payagang magkaroon ng mga di-kasakdalan, o sa kalaunan ay magiging isang puso diablo. Pumasok si Long Chen sa kanyang pag-iisa nang may matinding determinasyon sa pagkakataong ito. At nagsimula siyang sumipsip ng Feng Fu pills. Makalipas ang 7 araw, ang Feng Fu star sa ilalim ng kanyang paa ay sa wakas ay naglabas ng sumasabog na tunog. Mahika. Ang Feng Fu star ay lubos na nagbago sa ilalim ng pagsipsip ni Long Chen ng walang katapusang medicinal energy. Ang makinis na panlabas na shell ay nalaglag, at ang ikinagulat ni Long Chen ay ang loob ay tila isang bituin. Ngunit ang bituin na ito ay medyo malabo. Ito ay napuno ng ritmo ng buhay bagaman, isang nakakagulat na estado. Iyon ang unang bituin ng 9-star hegemon body art, ang Feng Fu star. Ang kasalukuyang Long Chen ay hindi na naramdaman kung anong antas ng kapangyarihan niya, at siya ay napuno ng pagkabigla. Boom! Ang Feng Fu star na lumalabas ang panlabas na layer nito ay biglang nanginig, at isang nakakatakot na enerhiya ang naging dahilan upang manginig ang silid. Crap! Napakalaking paggalaw! Sa kabila ng pag-aalala,
huli na para kay Long Chen na gumawa ng anuman. Parang papel ang bumagsak sa buong kwarto. Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay sumailalim sa isang malaking pagkabigla at mabilis na tumalon patungo kay Long Chen. Bang! Lumuwa si Long Chen ng isang subaw ng dugo. Pakiramdam niya ay malapit nang sumabog ang kanyang katawan, at nawalan siya ng malay. Nang matauhan si Long Chen, nakita niya ang kanyang ina na nag-aalalang sinusuri siya. Nang makitang nagising na siya, pareho siyang naalarma at masaya. "Chen-er, tinakat mo ang nanay mo. Anong ginagawa mo?" Mabilis na tumugon si Long Chen, "Nay, hindi ito masyadong malaki. Normal ang pagsabog ng furnace kapag nagpino ng mga tabletas. Maaari lamang niyang gamitin ang pagsabog ng furnace bilang dahilan. Hindi madaling bigyan ng katiyakan ang kanyang ina, ngunit sa sandaling nakuha na niya, ginamit niya ang kanyang banal na sentido upang suriin ang kanyang kaloob-looban, halos magpalabas ng gulat na bulalas. Nakuha niya kahit papaano ang isang dantian. Ang dating walang laman na lugar ngayon ay mayroong 3 bagyo na dahan-daang umiikot. Ano ang nangyayari? Nang mapansin na nandoon pa rin ang Feng Fu Star sa ilalim ng kanyang paa, medyo nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang pagkakita sa 3 bagyo sa kanyang dantian ay nagbigay pa rin sa kanya ng isang paghinto. Nang makuha ang kanyang personal na spirit root, ang kanyang dantian ay naging isang lupain ng walang iba kundi ang kamatayan. Iyon ay isang bagay na hindi na mababawi. Maliban kung nangangahulugan ba ito na pagkatapos ay condensing ang Feng Fu Star, ang dantian ay muling itatayo. Sa pag-iisip pabalik sa nangyari bago siya mawala ng malay, alam niya na ang nakakatakot na enerhiya mula sa langit at lupa na bamalat sa kanya ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Ang enerhiyang iyon ay napakabaliw na nagngangalit, hindi ito isang bagay na magagamit ng mga tao. Nangangahulugan ba ito na ang enerhiyang iyon ay ginamit upang sirain ang orihinal na dantian at pagkatapos ay bumuo ng bago sa lugar nito? Ngunit sa totoo lang, mali si Long Chen. Ang 9-star Hegemon Body Art ay isang pag-iral na mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Kung may dantian talaga siya sa oras na yun, patay na siya. Bagamat hindi ito maisip ni Long Chen, ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa mga pagbabago at nalaman na maaari talaga siyang makipag-ugnayan sa 3 bagyo sa kanyang dantian. Talaga bang na-reconstruct ko ang isang dantian? Sinubukan ni Long Chen na hilahin ang enerhiya sa loob ng mga bagyo sa iba pang bahagi ng kanyang katawan at nalaman na wala ni Kay titing na sagabal. Madali niyang nagamit ang enerhiyang iyon. Gamit ang isang stamp ng kanyang paa, ang enerhiya ng Feng Fu Star ay damaloy din ng walang kaunting paghinto. Si Long Chen ay lubos na nalilito. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay para lamang makakuha ng isa pang reserba ng espiritual na chi? Sa isang simpleng pag-iisip, iginuhit ni Long Chen ang enerhiya ng Feng Fu Star sa kanyang dantian. Naramdaman niya kaagad na parang may sumasabog na bulkan sa loob niya. Ang nakakatakot na enerhiya ay parang tsunami na sumabog. Isang subaw ng dugo ang mabilis na niluwa niya, at muntik na naman siyang mawala ng malay. Humiga si Long Chen sa lupa na humihingal, puno ng pagkabigla at takot. Maging ang kanyang mga laman loob ay nanginginig at napunit. Mabilis na nakalunok ng hilang-pil, ang nakapagpapagaling na enerhiya ay bumalat sa kanyang katawan. Ang maputlang mukha ni Long Chen ay unti-unting bumalik sa normal. Ano ba ang nangyayari? Galit na umungol si Long Chen sa loob. Ngayon lang siya muntik nang magpakamatay. Nakakatawa talaga yon, pero wala siyang sagot. Sa mga tuntunin ng 9-star Hegemon Body Art, ang lahat ng mayroon siya sa kanyang mga alaala ay kung paano linangin ito. Lahat ng iba pang impormasyon tungkol dito ay nawala. Walang mga ranggo, walang pinanggalingan, at walang paraan ng paggamit nito. Sa isang diwa, ang mga depekto nito ay halos kapareho ng sa kanya. Ngumiti ng mapait si Long Chen. Wala siyang spirit root, walang spirit bone, at walang spirit blood. Ang 3 bagay na ito ay inagaw na lahat,
kaya inakala niyang bagay siya sa 9-star hegemon body art. Ngunit kung hindi niya maisip kung ano ang nangyayari pagkatapos ng kakaibang pangyayari, hindi ito kakayanin ni Longshen. Pagiling ng kanyang mga ngipin, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang Fengfu Star. Sa pagkakataong ito, alam ni Longshen na hindi dapat gumamit ng ganoon kalaking halaga nito. Dahan-dahan siyang gumuhit ng kaunting halaga, unti-unti. Boom! Nang pumasok ang kaunting enerhiyang iyon sa kanyang dantian, malinaw na naramdaman ni Longshen na ang tatlong bagyo ay lumaki ng 10 beses sa isang iglap. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay nang pumasok ang kaunting enerhiya ng Fengfu Star, napunta sila mula sa mabagal na pag-ikot hanggang sa baliw na pag-ikot. Kasunod ng ligaw na pag-ikot ng tatlong bagyo, ang walang katapusang enerhiya ay agad na dumaloy sa buong katawan ni Longshen, na pinupuno siya ng kapangyarihan. Sa wakas ay nalaman na ni Longshen ang isa sa mga sikreto ng 9-star hegemon body art. Talagang nakakagulat at nakakatakot, kahit si Longshen mismo ay medyo natakot. Ito ba ang ibig sabihin ng 9-star transformation sa aking alaala? Ang tatlong bagyo sa aking dantian, nagpapahiwatig ba sila ng tatlong pagbabago? Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay dahan-daang pinatahimik ni Longshen ang kanyang iniisip. Dahil mayroon siyang tatlong bagyo ngayon, ayon sa iba pang mga antas ng mundo, siya ay magiging mahinang baguhan sa ikatlong heaven stage ng Qi condensation. Ngunit kung talagang mahina siya, iyon lang ang alam ni Longshen. Ang pagtuklas na ito ay nagpuno sa kanya ng parehong pagkabigla at kaguluhan. Sa isang dampi ng kanyang special na singsing, isang sinaunang balat ng hayop ang lumitaw sa kanyang kamay. Iyon ang natamo niya kapalit ng panunuhol sa isang eksperto sa blood condensation. Split the heavens, hehe, hayaan mo akong makita kung anong mga lihim ang nakatago sa loob mo. Abangan ang susunod na kabanata, please subscribe, like and share. Maraming salamat po.